Day 1, dumating na si nanay dito sa bahay. Ang hirap ipaliwanag ng pakiramdam. Ang daming masiglang tahanan biglang napuno ng katahimikan. Pero sa bawat kandila na sinisindihan, sa bawat bulaklak na dinadala, naramdaman namin ang init ng pagmamahal na iniwan niya. Ang dami naming naalala sa kanya. Yung tawanan, yung mga payo niya at yung simpleng pagkalinga na hindi na namin mararanasan ulit. Dito, dumating pa yung iba naming kamag-anak. Kahit galing pa sa malalayong lugar, pinilit nilang makarating. Doon namin nakita kung gaano kalaki ang naging impluwensya ni nanay sa mga tao. Hindi lang siya nanay namin, kundi parang nanay din ng lahat. Day 3 hanggang Day 5, tuloy-tuloy yung mga tao, ang daming nagbigay ng kwento. Yung iba nakakatawa, yung iba nakakaiyak, pero lahat yun nagpapatunay kung gaano siya kabuting tao. Sa bawat kwento, para bang buhay na buhay pa rin siya sa tabi namin. Day 6 at 7, naramdaman namin yung pagod, pero higit pa doon, naramdaman namin yung ginhawa. Kasi bawat bisitang dumadating, bawat dasal na inaalay, mas nagiging magaan yung bigat na dala namin. Maraming salamat po talaga sa bawat isang nakiramay, sa bawat oras na ibinahagi niyo para kay nanay. Day 8, halos buo na o puno na ang bahay ng tao. Ang daming dumating para sa huling gabi ng dasal. Habang sabay-sabay kami nagdarasal, nararamdaman namin yung pagkakaisa ng pamilya at mga kaibigan. Ramdam namin na hindi lang kami naglulusa, kundi lahat ng taong minahal ni nanay. Day 9, yun na yung huling gabi bago siya ilibig. Ang daming nagpunta at doon talaga namin naramdaman na si nanay hindi lang basta nakilala, minahal siya ng lahat. Parang celebration of life, kasi habang nagkikwento yung mga tao, hindi lang puro lungkot yung nararamdaman namin. Nandun din ang saya kasi ang dami niyang magandang iniwan. At hindi namin alam kung gaano kami magpapasalamat, Nay. At dumating na yung Day 10, ang pinakamabigat na araw. Ang huling pamamaalam habang dinadala siya sa kanyang huling hantungan. Halos lahat kami hindi mapigilang umiyak. Ang sakit makita na talaga yung huli. Pero kasabay ng lungkot, nandun din yung kapayapaan. Dahil alam namin, tapos na yung paghihirap niya. Nasa piling na siya ng Diyos. Sa puntong ito, gusto namin magpasalamat wala sa kaibuturan ng aming puso sa lahat ng dumalo, nakiramay, nagbigay ng oras, dasal at pagmamahal. Maraming salamat po. Hindi magiging magaan lahat ng ito kung wala kayo. Nanay, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Sa bawat sakripisyo, sa bawat aral, sa bawat araw na binuhos mo ang buong pagmamahal mo. Hindi ka man namin makakasama ngayon, mananatili kang buhay sa alaala, sa puso namin, lagi at habang buhay. Itong huling pamamaalam, pero hindi katapusan. Kasi sa bawat isa sa amin, buhay ka pa rin, Nanay. Hanggang sa muli at paalam. Habang hinahatid ka namin sa iyong huling hantungan, hindi namin may tago yung lungkot, yung iyak, nararamdaman namin. Binababa ka pa lamang sa iyong sasakyan. Pinipigilan namin tumulo ang luha namin kasi alam namin na
sa magandang lugar ka pupunta. Ngunit habang pinubuhat ang kabaong mo, hindi namin maiwasang lubuha. Hinihintay na buksan ang iyong himlayan, ang iyong igaan, upang kami mamaalam. Makikita sa aming mukha, Nanay, kung gaano ka namin mamimiss at kung gaano ka namin. Nanay, dito na magpahinga. Wala nang sakit, wala nang pagod. Sa ilalim ng bulaklak na ito, kasamang aming mga luha at panalangin, iniwan namin ang aming buong puso. Sa lahat ng nakasama namin mula unang araw hanggang huling sandali, maraming salamat. Hindi lang namin naitid si Nanay sa kanyang huling hantungan, kundi na ipakita rin namin kung gaano namin siya kamahal. At kahit dito nagtatapos, hindi ito nagtatapos sa bawat kwento, sa bawat tawa, sa bawat dasal at bawat isa sa aming buhay. Maraming salamat. Kulang ang pasasalamat na ito, Nay, sa lahat ng kabutihang ginawa mo sa pag-aaruga. Maraming salamat. Mahal ka namin at kahit nandyan ka na sa piling ng Diyos, hindi ka namin makakalimutan, Nay. At dito nagtatapos ang aming 10 araw ng pamamaalam kay Nanay. Ang kabaong na unti-unting binababa sa kanyang huling himlayan at ang mga bulaklak na inalay bilang huling tanda ng aming pagmamahal. Ang hirap tanggapin, pero ito na ang huling yugto ng kanyang paglalakbay. Paalam, Nanay.